Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ, without Christ. Ngayong oras na ito ay pag-uusapan naman natin yung tamang sistema patungkol sa paglo-low carbs. Yan. Wala po sa lahat kung ilan po kayo na naligaw sa aking Facebook page. Ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. I'm the founder of Life with Christ, without Christ Ministry. At nagsimula po ang ating community nito lamang pong September of 2022. This coming September 2024, magto 2 years na po tayo at magkakaroon tayo ng gathering dito sa Tayabas City. At gusto po kayong makasama, makilala, pumahati man tayo sa ating community sa tatlong category: low carbs, carnivore community, and Lions Diet community. Yan. At napakaganda po na to. I-cater na po natin ang tatlong klase ng diet, this way of eating, na ako'y naniniwala na kapag naitama natin, naiayos natin ito, we will enjoy to the fullest. Yan. May enjoy natin yung buhay natin. Ngayon, pag-usapan na natin ang patungkol paano ba magiging successful ang low carbs journey po ninyo. Napakarami pong mga naging issue simula nung ito ay nalathala sa publiko, sa social media patungkol sa low carbs diet, ay maraming nagbenepisyo pero napakaraming napahamak nung nagsimula sila sa paglo-low carbs. Merong na-stroke, merong namatay, meron talagang napahamak sa paglo-low carbs sapagkat bigla-bigla na lang nilang tinanggal ang pagkain nila ng kanin. At talagang mabilis talaga ang pagbagsak ng kanilang timbang, lubog ang mata. Talagang namaya talaga sila at hindi ito ikinatuwa ng kanilang mga pamilya. At merong mga natulungan, pero dahil napapanood nila ito sa mga doktor, napapanood nila sa mga coaches, ang problema ay ilan sa mga doktor, sa mga coaches, pag kinausap po sila, babayaran mo ay 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. Napakahirap bago ka pa makasunod. At may ilan tayo mga nakausap na bumili pa ng mga courses para lamang matutunan ito. At ang masaklap niyan ay hindi pa rin naging matagumpay. May ilan na naging matagumpay sila sa kanilang journey doing yung low carbs nila, pero napakarami pong hindi naging matagumpay. At ang akala nila ay hindi na sila makaka-recover talaga sa kanilang mga sakit. Ang gusto ko pong ipaliwanag ngayong oras na ito ay matutunan po natin yung tamang sistema ng pagkain natin, paano tayo magiging matagumpay sa ganitong klase ng pagkain. Una sa lahat, once na ikaw ay bago pa lang sa ganito, first time mo pa lamang napapasok sa ganitong klase ng pagkain, iiwasan mo muna na mag-intermittent fasting. Wag na wag ka munang mag-intermittent fasting. Diba? Low carbs, LCIF. Wag na wag ka munang mag-intermittent fasting. Kung kinakailangan yung first month, second month, third month mo, hayaan mo na muna yung sarili mo na ma-nourish talaga yung katawan mo. Focus ka muna more on nourishment muna. At siguraduhin mo, ito yung magiging, if you will take my advice, I strongly suggest mag-focus ka lamang sa ruminant animals. Kung gusto mo lang naman ito lang naman, this is my advice. Pero kung hindi ka interesado dito sa magiging advice ko, it's really up to you. It's really up to you. Mag-focus ka sa ruminant animals, beef, lamb, yan, yung mga kambing, kabayo, kalabaw, basta ruminant animals, mag-focus ka lang dyan sa mga ruminant animals and avoid eating chicken and pork. And you have to avoid it.
Sapagkat alam naman natin, luto na yan sa antibiotic, luto na sa gamot. Imagine mo na lang, isipin mo na lang na yung kung paano sila nabuhay, di ba? Ang ruminant animals kasi, may sarili kasi silang chamber. Iba yung ano nila, iba yung digestion na meron ang mga ruminant animals compare sa pork and chicken. Napakalayo. There's a big difference between ruminant animals at dyan sa mga baboy at manok na yan. Kaya you have to avoid it. Yeah. At kung gusto mo naman na ruminant animals, pwede mong isabay dyan ang tawag nito, itong mga seafoods, pwede mo siyang isabay. At kung kakain ka naman ng itlog, siguraduhin mo na yung itlog na kakainin mo ay galing talaga sa mga free-range chicken. Kung mahihirapan ka man na maghanap ng itlog na free-range, kahit ano na lang itlog. Pero basta siguraduhin mo na avoid mo na talaga yung pagkain mismo ng manok at saka baboy. Ito lang naman, advice ko lang naman ito. Sapagkat hindi ako umayon sa explanasyon ng low carbs community, iniba ko talaga yung approach sapagkat I have my own community. Kung ituturo ko yung tamang paglo-low carbs, ito na, itinuturo ko na talaga. I-avoid mo muna ang pag-intermittent fasting, focus muna tayo sa nourishment ng iyong katawan, saka na yung intermittent fasting na yan after several months. At ikaw mismo yung tatanungin ko kung handa ka na ba. Pero hindi natin kailangan biglain. Pero yung kanin na kahit day 1 pa lang, pwede na nating tanggalin. Pero ikaw pa rin yung magdidesisyon kung utay-utay mo, gradual yung pag-aalis mo ng kanin. Ako kasi biglaan But I have to make it sure na may enough na akong itlog na kinakain, 6 to 10 eggs per day. Nasa iyo na lang kung paano mo hati-hatiin yun. At yung karne talaga, at least 300 to 500 grams na karne. Kapag kasi kumain ka talaga ng kulang talaga sa protein yung kinakain mo, medyo hindi ka makakasurvive. May hirapan ka talaga. One good example na lang dyan sa mga merong diabetes. Mga diabetic. Sapagkat makakaranas sila ng tinatawag na hypoglycemia. Pero kapag sinunod niyo po itong programa ko, kung kakainin mo ay 300 to 500 grams na karne, kahit tumaas pa yan per day and 6 to 10 eggs per day, hindi mo mararanasan yung tinatawag na hypoglycemia sapagkat yung katawan mo magsishift talaga na magiging fuel ng katawan mo ay hindi ka naasa talaga sa pagkain ng carbohydrates. At syempre, kung gusto mo naman na kumain ng mga gulay, ay free mo lang naman yung mapapanood makikita sa Google. Pwede mo siyang i-Google tinuturuan ko na kayo. Low in oxalate, low in lectins, lahat ng mga anti-nutrients, hanapin mo lang sa Google, low in anti-nutrients. Makikita mo na dun yung mga certain listahan ng mga gulay na mababa lamang yung anti-nutrients, yung natural toxin na meron sa kanila. Yun yung isasabay mo dun sa mga karne, itlog na kakainin mo o seafood. Yun lang yun. After 1 month, 2 months, 3 months, saka pa lang tayo papasok sa intermittent fasting. Dun pa lang tayo, saka pa lang tayo papasok sa intermittent fasting. At once na ready ka na, di mag-start muna tayo ng 16-8. After ng 16-8, 18-6, di ba? Timad ka na nun. 2 meals a day. At kapag hindi pa rin na-address yung sakit na meron ka sa low carbs, pag hindi pa rin na-address, hindi pa rin naayos yung sistema mo, lilipat na tayo sa carnivore way of eating. Tatanggalin naman na natin lahat, kahit low in oxalate pa yan, low in natural toxin yan, aalisin na natin lahat ng klase ng halaman. No plants at all pagdating naman sa carnivore way of eating.
What's nasa carnivore way of eating ka na, as in strictly no plants but avoid eating pork and chicken, pero nasa inyo pa rin naman yan. If you will take my advice, yun lang naman ay payo ko lang naman yun. At kung hindi naman sila luto sa antibiotic at di naman sila luto sa mga gamot, di pakain mo lang yan. Pakain mo lang yan. Basta ako, iba pa rin talaga yung nutrients na meron sa mga ruminant animals compare sa mga sinasabi ko na yun, pork and chicken. Pero kung yun lang talaga abot ang budget mo, it's really up to you. Pero kapag hindi pa rin na-address talaga yung health issues na meron ka, maybe it's about time na you have to change your diet. Yung way of eating mo, kailangan mo talagang baguhin. At kapag hindi pa rin na-address ha, yung health issues mo, the last phase of our diet is Lion's Diet. Yan. At ang community ng Life with Christ Without Rice Ministry ay nasa Lion's Diet na. So hinati natin sa 3 category ang ating community: low carbs, carnivore, and Lion's Diet. At ako po ay am so excited na makilala ang bawat isa sa mga gustong magpa-coach. Simulan nyo na po na magpa-coach sa akin ngayong 2024 sapagkat pagpasok ng 2025, nako, magkakaroon na po tayo ng subscription para mas mabilis ko po kayo matutukan, mas mabilis ko maibigay yung kompletong programa sa inyo. At ako naniniwala na lahat ng aspeto ng buhay po ninyo iaayos natin. It's all about health, wealth, relationship, and spirituality. Lahat po ng ito ay tututukan ko po sa inyo. I will make it sure sa tulong at biyaya ng Panginoon may ayos po natin ang lahat ng ito. Hindi lamang pagkain, spiritual na pamumuhay, pag-handle ng negosyo, patungkol sa pagninegosyo. Marami po tayong pag-uusapan na iayos po sa inyo. At ang lahat ng yon sa subscription po ninyo, lahat po ng yon ay pag-uusapan po natin. Kung pagkakatiwala nyo po, kung pinagkatiwala nyo nga po sa akin ang inyong mga kalusugan, ay bakit hindi naman po ninyo pagkatiwala na ma-guide ko po kayo patungkol spiritual at maging sa pagninegosyo sapagkat ang inyo pong lingkod ay isa rin pong negosyante. Kaya hanggang dito na lang po yung ating video na sana ay may kinapulutan kayo ng aral patungkol sa paglo-low carbs. At sana ay huwag po kayong mainip, huwag kayong mawala ng pag-asa hanggat may hininga, may pag-asa. Ako po si Pastor Kelvin Kabuyaw. Deuces. God bless everyone.